Okay, so class, tingin kayo dito. Okay, good morning ulit sa inyo. Okay, so pag-uusapan natin ngayon isang paraan ng pagkuha ng electron configuration ng element, no? So this time, ito yung tinatawag na abbreviated electron configuration. Okay? So let's take for example yung magnesium. So yung magnesium class, meron siyang 12 electrons, 'di ba? So, ang symbol ng magnesium is capital M, small letter G. Okay, 12 electrons. So, kung gagawin yung electron configuration, ganito yung magiging electron configuration ng magnesium. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay? A total of 12 electrons. Tama, di ba? Okay, now class. May isa pang paraan para isulat natin yung electron configuration ng mga elements. Ang tawag dito is abbreviated. Pag sinabing abbreviated, pinaikli, no? Abbreviated electron configuration. Ang magiging batayan natin dito, class, yung mga noble gases. So, kung natatandaan nyo kanina, sa pinag-usapan natin yung periodic table, nabanggit yung tungkol sa mga noble gases. Okay? So, yun. Ang para magawa natin to is alamin muna natin ano yung noble gas na nilampasan. Okay? I repeat, nilampasan. Ibig sabihin ng nilampasan, syempre yung noble gas na yun is mas nauna kaysa sa magnesium. Okay? Okay, ito class, ito yung periodic table. So kung yung given natin doon is magnesium, 'di ba? Atomic number 12. Okay? So ano yung gusto ko tumingin kayo sa rightmost portion. Okay, yung pinakadulo sa kanan. Okay, so yung nakakulay white na color ng mga elements, yan tawag dyan ay mga noble gases. Okay, ano ba yung mga noble gases? Yan yung helium, yung He, no? And then we have Ne, okay? Yung Ne, neon yan. And then yung Ar, yan yung argon. Kr, krypton. Xe, that is what we call as the xenon, and then we have Rn, that is radon. Okay, so yung mga yan, mga noble gases yan. Okay, so sabi ko kanina, alamin muna natin, ano yung nilampasan na noble gas nung element na yon. So ang given natin is magnesium, ano yung nilampasan na noble gas ng magnesium? Okay, okay, una, He, okay? Oo, nilampasan niya yung He. Okay? Pero yung kailangan kasi natin, yung pinakamalapit, no? Yung pinakamalapit na nilampasan niya. Okay? Pwede ba natin kunin yung neon? Okay, yung neon, 'di ba? Remember yung neon atomic number 10. Tapos yung magnesium atomic number 12. Okay? So, yun yung pinakasagot. Okay? Yun yung nilampasan na noble gas ng magnesium. Hindi natin pwedeng i-take yung argon or Ar. Bakit? Kasi yung Ar, atomic number 18 na yon. Okay, hindi pa yun nalalampasan nung magnesium. Okay, class. So, okay, paano na natin gagawin yung abbreviated electron configuration? Okay, ang gagawin natin is, isusulat natin yung symbol nung noble gas na nilampasan nung given natin na magnesium. So, ang nilampasan niya is neon. Ang symbol ng neon is capital N, small letter E. Okay? And then, gagawin natin dyan, class, ilalagay natin siya sa parenthesis. Okay? I mean, bracket pala. Sorry, hindi pala parenthesis. Bracket. So, yan. Naka-bracket na yung ating neon. Okay, class? Alamin natin, ilan ba yung atomic number ng neon? Okay? Ilan ba yung atomic number ng neon? Di ba yung neon natin, atomic number 10 siya? Okay? So, kung bibilangin natin, hanggang saan siya? So, 1s2, 2s2, 2p6. So, yan. Hanggang dyan yung neon class. Okay? Hanggang dyan yung ating neon. Yun yung electron configuration ng neon. Ngayon, class, di ba? Binilugan ko yung kanina sa neon yun. Ngayon, may sumobra dito, itong 3s2. Anong gagawin nyo doon sa 3s2? Yan yung idudugtong nyo doon sa nilagay nyo na symbol ng neon kanina. Okay, so ganito. Okay, class. So, yan na yung tinatawag natin ngayon. Ito, lahat ng to, yan na yung tinatawag natin ngayon na abbreviated electron configuration. Okay? So,
So, madali lang siya, di ba? So, kung ano yung sumobra doon sa electron configuration, yun lang yung idudugtong nyo doon sa symbol ng noble gas. Okay, so mag-take pa tayo ng isa pang example. Okay, class. Ang example natin ngayon is yung nitrogen. Ang symbol ng nitrogen ay capital N. Okay, so ilang electrons ng ng nitrogen? It has 7 electrons because it has atomic number 7. Okay, class. Ngayon, ginawa ko na yung electron configuration ng nitrogen. So 1s2, 2s2, 2p3. Okay, class. Ang una kong tanong, okay, sabay na natin dito. Kanina napag-usapan natin yung valence electrons, okay? Class, ano yung valence electron ng nitrogen? Okay? Ano yung valence electron niya? Sabi ko sa inyo, alamin nyo ano yung pinamatas na energy level na na-reach, diba? Which is, dito, energy level number 2. Okay? So, ilang electrons meron sa energy level? So, yan tayong 2 para sa s orbital and then 3 para sa p orbital. So, a total of 5 electrons. So, class, ang nitrogen ay meron siyang 5 electrons. Okay, now, gawin natin yung abbreviated electron configuration niya. Okay? So, ano ba yung abbreviated? Alamin natin, ano ba yung nilampasan niya na noble gas. Okay, so dito, yung number 7 yung given natin, diba, yung nitrogen, ano yung nilampasan niya na noble gas? Pwede ba nating sabihin na neon? Hindi, di ba? Hindi pwede. Kasi, hindi niya pa nalalampasan yung neon. Kasi atomic number 10 yun eh. So, ano yung pinakamalapit? Okay, ang sagot ay helium. Okay, helium. So, balik tayo dun sa ating given. Okay, class. So, ang nilampasan niya na noble gas ay helium. So, susulat natin dito yung symbol ng helium. And then, lagyan natin siya ng bracket. No? Close natin sa bracket. Okay? Yung helium lang po yung symbol lang ng helium naka-enclose sa bracket. And then, alamin natin, ano ba yung atomic number ng helium? Okay? Di ba ang helium ay, it has 2 electrons, di ba? So, nandito lang. So, 1s2 lang yung helium. Okay? So, bilugan na lang natin para mas madali. Okay? So, yun yung sa helium. Okay, now, meron tayong sobra, class. Okay? So, yung meron tayong sobra na 2s2, 2p3. Idudugtong lang natin yun dito sa symbol ng helium. So, we have He, 2s2, and then 2p3. So, yun yung class. Yun yung kanyang abbreviated electron configuration. Okay. So, siguro na, napaliwanag ko na sa inyo na mabuti, no? Yung tungkol dito. So, kayang-kaya nyo na yung mga susunod yung mga activities. Okay, salamat sa pakikinig.